Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po po nandito tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh sa umaga po ng Sabadong ito. Sana po ang ating pagpalatuntunan ito kung saan marami po tayong matututunan sa paghahanda natin sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon ng Eklesiya ay talagang maging kaaya-aya para sa atin, para sa inyo, isang biyaya ho. Sana ho, tawagin nyo na yung mga kasambahin ninyo, yung mga kapitbahay nyo dyan, magtipon-tipon na ho tayo sa ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos para sa linggong ating kinakaharap. Sana po talagang meron kayong panulat at susulatan para makikita nyo lumalago yung kaalaman ninyo sa ating tinatalakay na salita ng Diyos. At sana ho talagang maging pagpapala ito sa bawat isa sa inyo. Naghahanda ho tayo sa ika-13 linggong ito at dami po nating matututunan sa ating palatuntunan ito. Sana ho sama-sama tayong makinig sa salita ng Diyos. Binabati ko kayong lahat, lalo na yung mga kaparihan na nanonood, yung mga nagpapahayag ng magandang balita sa mga komunidad, yung mga seminarista ho dyan, alam ko nanonood sila, yung mga kaibigan dyan na tumataguyod nito. Sana ho sama-sama tayo magpuri sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos na ating naririnig, the Word Made Flesh. Minsan, si Eliseo nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giezi, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giezi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa." "Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ito pong ating salaysay na ito ay napakaganda ang tinuturong aral sa atin. Tingnan nyo, si Eliseo ho ay isang propeta. Propeta ho, ibig sabihin, tagapagsalita ng Diyos. Pumupunta ho siya doon sa lugar na iyon ng Sunem. Madalas ho siyang pumupunta sa ngayon sa storya natin. At nakikituluyan siya o pinapaunlakan siya, pinapakain siya sa isang lugar doon sa bahay ho ng mag-asawang iyon. At napansin ng mag-asawa na total madalas naman napapadpad doon si Eliseo, pinagpagawa nila siya ng isang silid. Binigyan siya ng, sabi nga dito, ng higaan, ng mesa, tapos upuan at ilaw. Kasi madalas siya nagpupunta roon. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Dahil sa kagandahang loob nitong mag-asawang ito, inisip ni Eliseo, ano ba magagawa natin sa kanila? You know? At sabi ng kanyang katulong, si Giezi, wala ho silang anak, matanda na ho yung asawa. You know? Kung kaya ngayon, ano magiging gantimpala ng kabutihang loob nitong mag-asawang ito doon sa tagapaglingkod ng Diyos? Sabi sa kanila ni Propeta Eliseo, sa 1 taon, magkakaanak ka na. Pero sisters, ang ganda-ganda ho nitong istoryang ito, hindi ho talaga binabaliwala ng Diyos ang kabutihang ating ginagawa sa Kanya. Ginagawa ho natin sa Kanya yung pagka ginagawa natin yun sa Kanyang tagapagsalita, sa Kanyang sa kumakatawan sa Kanya. Ganun ho lagi ang Panginoon. Hindi ho natin siya matatalo sa pagiging bukas palad. You cannot beat God in generosity. Ganun ho yun eh. Tingnan nyo, itong mga taong ito, talagang may maganda silang kalooban. They are generous. Kung kaya nga, talaga namang pagpapalain sila ng Panginoon. Sinasabi ho sa sulat ni San Pablo, God loves the cheerful giver. You know? Mahal ng Diyos yung
bukas palad na nagbibigay. Tingnan nyo, itong nangyari dito ang kapalit ho noon sa kanila, hindi ho isang ordinaryong bagay. Ang kapalit ho noon na isang buhay na anak, isang anak ho. Brothers and sisters, na ipagdadasal ho yung anak, yung magkaroon ng anak. Ewan ko lang kung naranasan nyo ng nakakita kayo ng mga mag-asama, wala silang anak, pero pwedeng pagdasalan ho yun. Pagdasalan yun. I remember, noong nakalipas na buwan ng Mayo ho. Si Father ho nandun siya sa States at tapos ho merong dumalo dun sa conference na binigay ko doon. Mga kilala ko ho ito Ang approach ho sa akin, sabi Tito Pare, sabi ang tawag sa akin Tito Pare, nakikitito Pare sila sa akin. Tapos sabi na, Father, meron na ho kaming baby. I am 3 months pregnant, sabi ng babae, kasama yung kanyang asawang lalaki. Tuwan-tuwa ho sila. Bakit? Kasi ho nung Nobyembre ho, the past November, nandun ho si Father June sa kanila, sa San Jose, California ho ito. Tapos pinagdasal ho namin itong mag-asawang ito, para magkaanak sila. Ayun ho, last May, 3rd month na niya ng pagdadalang tao, na pagdadasal ho yung pagkakaroon ng anak. At tandaan ho natin, yung anak ho ay pagpapala ng Diyos. Hindi yung gawa-gawa lang ng tao yan. Ang dami-dami mga taong nagnanais magkaanak, hindi sila magkaanak, etc. I mean, tandaan ho natin yung bunga ho na sinapupunan, ho yan, kaloob ho yan ng Diyos. And of course, dapat nating igalang yung anak na yun sa sinapupunan. Mula sa kanyang paglilihi hanggang sa kamatayan ng tao, dapat ginagalang. Yun ang turo ng Ecclesia sa atin, na we respect a human life from conception till grave. Ganun ho yun. Hindi natin pinaghihimasukan yun. Tandaan natin, yun hong buhay ay kaloob ng Diyos. Kaya ho, sana tandaan natin, pagka naging mapagbigay tayo sa Panginoon, sa magitan ng pagtulong sa kanyang mga tagapangasiwa, sa kanyang mga tagapagsalita, pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi man rin yung nalalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay sa kasalanan, darapat buhay naman para sa Diyos na sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Pinagpapatuloy po natin ang pakikinig kay San Pablo sa kanyang dakilang sulat sa mga taga-Roma. At dito po sa ating mga talata sa araw na ito ay sinasalungguhitan na napakahalagang papel ng ating binyag. Yung bautismo ho na narinig natin sa pagbasa ay isang salita na pwedeng gamitin para sa binyag. Tayo mga Katoliko madalas ginagamit natin yung binyag. Ang sinasabi po dito ay tayo mga nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan. Hindi niyo ba alam yon? Sabi ni San Pablo sa kanila. Tingnan nyo, yung pagbibinyag kay Kristo, pinapakita ho yun sa pamagitan, dati-dati ho, ng paglulubog sa tubig by immersion. Ngayon ho, binibinyagan yung mga taong binibinyagan sa pamagitan ng pagbubuhos ng tubig, Pero nung unang panahon ho, inilulublob siya dun talaga sa tubig. Parang may pool ho doon, Tapos binibinyagan kita sa ngalan ng Ama,
blah, 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 at ng anak, blah, 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 at ng Espiritu Santo, blah, blah, blah. Parang pinapakita yung paglulubog na yon nung kanyang paglilibing. Kasi yung nilibing tayong kasama ni Kristo. Yun ang sinasagisag ng pagbibinyag ng ganon. At kung tayo nilibing kasama ni Kristo, kasama din tayo ni Kristo, mabubuhay muli. Yun ang kadakilaan ho ng binyag eh. Nakikisa ho tayo, hindi lang sa kamatayan ni Kristo, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. At sinasabi dito sa San Pablo, kung tayo talagang nabuhay, talagang dapat na magbabagong buhay tayo talaga. Kung muli tayong nabuhay, dapat tayong magbagong buhay. Yun ang sinasabi, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Napaka-importante ho noon. Kaysa ho tayo ni Kristong namatay, kaysa ho tayo ni Kristong nabuhay. Si Kristo yung namatay, si Kristo yung muling nabuhay. Brothers and sisters, yun ho ang dapat nating maunawaan tungkol sa ating binyag. Doon ho sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, for example, chapter 3, sinasabi ho doon ni San Pablo ang ganito rin kaisipan. Sabi niya, yayamang tayo'y namatay na kasama ni Kristo, nailibing ng kasama niya, at muling nabuhay kasama niya, ang pakaisipin natin ay yung mga bagay na nasa itaas, hindi itong mga bagay na nasa lupa. Sa mga bagay na nasa taas, kung saan natatago ang ating buhay kasama ni Kristo. Pero sisters, yun ang dapat na mangyari sa ating buhay dito ngayon, dahil tayo mga binyagan. Tayo dapat na mumuhay ng panibagong buhay. Pero sisters, napakahalaga hong maintindihan yon. Ang isang Kristiyano ay isang bagong nilikha. Hindi ho, ewan ko, ang isang Kristiyano, pagkatapos sa kanyang binyag, sisikaping baguhin ito, sisikaping baguhin yon. Hindi ho ganun. It is a new life in Christ. Yun ang sabi ni Jesus kung hindi kayo sisilang mula sa itaas, it's not just patsi-patsi, riremedyohan to riremedyohan yun, improve to improve yun. Hindi ho, it's totally brand new life. Yun ang dapat mangyari sa atin. Brothers and sisters, dapat isip-isipin ho natin yan. Talaga ba nagsisikap tayo magbago ho. Yun talagang pagbabago ito. Bagong buhay ho ito. Hindi i-improvein lang to, improvein yun. No, it's not retail, it's a wholesale. Itong ating pagbabagong ito. Ang sabi ho dito ni San Pablo, alam nating si Kristo yung muling nabuhay at hindi na siya muling mamatay. Sabi niya ganyan, wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Yun hong karangalang yun ay binabahagi din sa atin ni Kristo. Oo, mamatay pang ating katawan. Di pa naman kasi tayo namamatay, pero hindi na mamatay yung ating muling pagkabuhay na natamo natin sa pamagitan ng ating binyag. We are forever God's children, when we think about it. Tapos ang sabi dito ni San Pablo sa dulo, dapat ninyong ibilang ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan, darawat buhay naman para sa Diyos. Brothers and sisters, importante ho yun. Dapat bilang isang Kristiyano, patay tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, talagang iwinawaksi natin sa ating mabuhay ang kasalanan. Ibig sabihin nun, talagang yung kasalanan, hindi na magiging kapangyarihan sa ating buhay. Kasi kapangyarihan ng kasalanan, napaka-makapangyarihan kung tutuusin. Kung pag-iisip-isipin natin, ang hirap pong kumalas mula sa kasalanan. Ang hirap pong talagang bumitiw sa, for example, mga bisyo. Ay nako, tanungin niyo lang yung bisyo, for example, ng pagsusugal, ng pag-inom, ng pag-sigarilyo. Hindi ko madali yun, Hindi ko madaling talikuran yun. Talagang kapangyarihan yung humahawak sa kanila. Pero tayo kung talagang tayo ay namatay kasama ni Kristo, nailibing kasama ni Kristo, muling nabuhay kasama niya sa pamagitan ng ating binyag, dapat tinatalikuran na natin yung mga gawa ng kamatayan na dili ba kundi ang kasalanan. Ang Diyos lang liligtas sa atin doon. Siya lang makatutubos sa atin doon kasi sinanla natin ang ating sarili sa kasalanan, sa kasamaan. Ang hirap po talagang makabalik mula roon. Hindi ho tayo makakabalik sa ganang sarili. Kinakailangan na nga natin ng isang manunubos, tutubos ho sa atin. Someone who will redeem us, rescue us, ransom us from sin. Yun ho ang dapat nating ginagawa talaga kung talagang muli tayo nabuhay kasama ni Kristo sa binyag. Dapat talaga yung kasalanan, winawaksi natin. Talagang iniiwan na natin yung pangnagdaan na yun at talagang sisikap tayo maging tapat sa Panginoon. Brothers and sisters, meron hong sinabi yung isang napakabatang santo, si Santo Domingo Sabio, Saint Dominic Sabio. Estudyante ho siya ni Don Bosco, santo ho siya. Ang sabi ho ni Dominic Sabio bilang kanyang motto, death rather than sin. Mas nanaisip ko pang mamatay kaysa magkasala.
gantimpala. Brothers and sisters, napakadakila ho nung adhikain nyo. Brothers and sisters, normal dapat yun sa isang Kristiyano. Mas nanaisin nating mamatay kaysa magkasala laban kay Kristo. Kasi si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan. Sana hindi na natin ulitin yung kasalanan para hindi mamatay si Kristo ganun para sa atin. Brothers and sisters, naiintindihan nung dapat natin ito. Mga magulang, tingnan nyo, yun nung Domingo sabi nyo nagsalita, was just 15 when he died. In other words, talagang ang ganda ng naging training sa kanya ng kanyang mga magulang. Napahalagahan niya ho ang biyaya ng Diyos, napahalagahan niya yung pagkaibigan kay Kristo, napahalagahan niya talaga ang pagiging anak ng Diyos at tinalikuran niya kasalanan. Yun nga ho ang sinasabi sa atin dito, dapat buhay tayo para sa Diyos. Brothers and sisters, hindi negatibo lang yung Kristyanismo eh. Hindi lang ho tayo tatalikod sa kasalanan, bagkus haharap po tayo sa liwanag ng biyaya ng Diyos. Haharap po tayo sa pahayag, sa katotohanan ng salita ng Diyos at isasabuhay natin ito para sa Diyos. Sa ganung paraan ho talagang nagiging tapat tayong mga kapatid at kaibigan ni Kristo. Siya'y nalibing, tayo din nalilibing sa pamamagitan ng binyag at kung paano siyang muli nabuhay, tayo rin nabubuhay muli sa biyaya ng Diyos. Sana talagang iwaksi natin sa ating mabuhay ang kasalanan upang mamuhay tayo para sa Diyos. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ang magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit ko na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Ito po ating pinagpapatuloy ang pakikinig natin sa Ebanghelyo po ni San Mateo. Nandito na po tayo sa dulo ng ikasampung kabanata ni San Mateo, kung saan tinatalakay po dito ni San Mateo yung pagtuturo ni Jesus tungkol sa eklesiya na kanyang tinatatag. Ang sinasabi po sa atin dito sa verse 37, umiibig sa ama o ina ng higit sa akin. Ang umiibig sa kapatid na lalaki o babae na higit sa akin ay di karapat-dapat sa akin. Brothers and sisters, ang tindi ho nung sinasabi niyo ng Panginoong Jesus. Pinapakita lang ho doon na kung talagang magiging Kristiyano tayo, magiging disipulo tayo ni Kristo, ang hinihingi niya ho sa atin ay yung buong katapatan sa Kanya. You know? Ang mamahalin natin ay siya, higit sa lahat ho. Higit doon sa mas natural nating minamahal, ang mga magulang natin. At yung mas madali nating mahalin, yung mga kapatid natin. Higit pa ho doon, dapat ho ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesus. He demands total allegiance, total fidelity. Medyo iba hong usapan yun, no? Dapat ho, pagka pinakikinggan natin itong mga salita ng Diyos na ito, inuusisa talaga natin ating sarili. Talaga bang gano'n ang katapatan natin kay Jesus? Brothers and sisters, marami hong pagkakataon na talagang susubukin yung pagmamahal natin yun, you know? Hindi lang ho yun sa mga tinatawag ni Jesus na sumunod sa Kanya, naiiwan niya ang kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid, at papasok sa seminaryo siguro o sa kumbento, at talaga ho doon makikita kung talagang sino mahal mo, you know? Kasi kung minsan, kahit na alam mo tinatawag ni Jesus para sumunod sa Kanya at maglingkod sa eklesiya ng buong panahon mo, na full time na ganyan, kung minsan hirap kong kumalas sa pamilya.
At yung pamilya din, hirapang pakawalan ka, may mga magulang, unfortunately, na hindi nila pinitulutan yung kanilang mga anak na sumunod talaga kay Jesus, na tumatawag sa kanila na maglingkod sa eklesiya ng buong panahon, ng full time na ganyan. Pero yung mga magulang na ganon, yung mga pamilyang ganon, medyo hindi na naintindihan kung ano nangyayari sa binyag natin. Yun yung narinig na sa ikalawang pagbasa. Sa binyag ho natin, tayo na naging mga mahal na mga anak ng Diyos. Kung mga mahal na anak tayo ng Diyos, tumatawag tayo sa Diyos, Ama namin. Yung ating di mga magulang, kung tutuusin, tumatawag din sila sa Diyos, Ama namin. Kung ating mga magulang at saka tayo, tumatawag sa Diyos, Ama namin, magkakaan tayo sa harapan ng Diyos. Natural, magkakapatid. At kung magkapatid tayo, anong karapatan ng magulang na hintuin tayo, na pigilin tayo kapag tinatawag tayo ni Jesus? Hindi o pwede. Ibig sabihin, hindi nila intindihan kung ang ginawa nila, pinabinyagan nila tayo. Medyo mali. Dapat malinaw na malinaw sa mga magulang yun. Sa pagbibinyag, binibigyan nila ng pagkakataon yung kanilang mga anak na maging mga anak ng Diyos tulad nila. Kung kaya nga, ang unang-una nating mamahalin ang Diyos talaga. Kung kaya, ang sinasabi ni Jesus dito, kung may magmamahal ng higit sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, hindi siya karapat-dapat sa akin. Well, brothers and sisters, sabihin mo, kung hindi tayo maging karapat-dapat kay Jesus, paano naman tayo? Hindi tayo Kristiyano pagka ganun. Lahat yung pinangako sa atin ng Panginoon, hindi matutupad para sa atin. Sayang. Brothers and sisters, ito ang layunin kung bakit natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos dito sa Word Made Flesh, upang sa ganung paraan, talagang masuri din natin ating sarili. Kasi yung mga salita ng Diyos ay patungkol sa atin, kung tutuusin. At tingnan nyo, sa sinasabi ni Jesus dito, ang hindi magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay di karapat dapat sa akin. Brothers and sisters, sa buhay natin ito, maraming pagsubok, maraming paghihirap. Ay yung pagiging Kristiyano natin, hindi madali yun. Susubukin at susubukin tayo sa ating pang-araw-araw na buhay kung magiging tapat tayo kay Jesus. Kung talagang papasanin natin yung kanyang krus. Yung krus yun, ay hindi lang ibig sabihin ng pagpapakasakit natin. Yung krus yun, ang ibig sabihin yung tatak yung tatak na inilagay sa atin ni Kristo, yung tatak ng krus, yung tanda ng krus na yun. Dapat hindi natin kinakaila yun. May tatak tayo ni Kristo. Dapat malaman ng lahat, Kristiyano tayo. Hindi lang pagka sinabi natin, hindi dapat mahulaan nila yun. Na sa pamamagitan ng ating pamumuhay, sa ating pagkilo, sa ating pagigitungo, sa ating pag-iisip, pagsasalita, lahat yun dapat nagpapakita mga disipulo tayo ni Kristo. Yung mga turot utos ni Kristo ang sinasabuhay natin. Hindi dapat kinakaila yun. Kasi kung kakaila natin, yung pagiging Kristiyano natin, hindi tayo karapat dapat kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng unang-una ang hindi magpasa ng kanyang krus. And of course, yung hindi magpasa ng kanyang krus doon sa pagdurusa din, kung puro ang ginawa natin, puro angal na at angal, ay hindi tayo katulad ni Kristo na nagbata ng kanyang krus, nagpakasakit para sa atin, nang hindi man lang umiimik, buong-buong lugod niyang binata yung kanyang krus na yun para sa ating kaligtasan. Brothers and sisters, tingnan nyo, napaka-importante ng sinabing yun ni Jesus. Ang sabi dito ang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin, sabi ni Jesus, ay magkakamit nito. Nakapagtataka yun, ang dami-dami yung mga dakilang tao ng mga kapanahunan. For example, ni Francisco de Assis, ng mga santo at santa na pinararangalan natin sa eklesiya. Pero yun yung mga taong yun na mararangal dati noon, matataas ang tungkulin, hindi na natin sila naalala. Pero itong mga santong ito na nagbuwis ng kanilang buhay para kay Jesus, talagang nag-alay ng kanilang mga buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, kung hindi man sila pinatay bilang mga martir. Brothers and sisters, hanggang ngayon, pinupuri natin sila, tinadakila. Yun yung sinasabi ni Jesus ang mawala ng kanilang buhay para sa akin, ay talagang magtatamo nito. Tapos sa dulo nito, ang sabi niya ang tumatanggap, sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugod sa akin. Brothers and sisters, ang mga kausap po dito ni Jesus yung kanyang mga disipulo, na isusugo niya pagdating ng panahon para maging mga apostoles. Disipulo, learners, apostol, sent. Etong sinasabi ni Jesus, sinugo ako ng Ama. Okay?
Kaya ako'y apostol ng Ama, kung tutusin ganyan. Ayun ang sinasabi niya kaya sa Ebanghelyo San Juan. Sabi niya, as the Father has sent me, so I am sending you. You know, yung salitang send ho doon is apostol. The point is, yung tumatanggap, you know, sa mga sugo ni Jesus, tumatanggap kay Jesus. Ang tumatanggap kay Jesus, tumatanggap sa nagsugo sa kanya. Bakit ganon? Kasi yung mga ambassadors, for example, mga embahador ho ng iba't ibang mga bansa, pagka tinanggap nyo itong mga embahador na ito, itong mga ambassadors na ito, ang tinatanggap nyo, yung gobyerno nila, yung kanilang bayan. Tulad din naman na pagka binastos mo yung mga yan, ang binabastos mo hindi lang yung mga taong yan, kundi yung kanilang bayan. Kaya malaking gusot yun pagka nagkataon. Yun nga ang tumatanggap sa mga sugo ni Kristo, tumatanggap kay Kristo. At pagka tinanggap po natin si Kristo, tinatanggap natin yung nagsugo kay Kristo, di ba kundi ang Ama. Friends and sisters, napakalaking bagay nitong tinuturo sa atin ng Panginoong ito. Sana ho, hindi natin sasabihin, mahal ko ang eklesiya, mahal ko si Jesus, pero hindi ko mahal yung mga yan. Teka muna, paano yun? You know? Of course, yun ang mga sugo ni Kristo, dapat magpaging sugo ni Kristo talaga. Mamuhay sila ng marapat, ng naayon. Ano po? Para walang may pupula sa kanila. Pero hindi natin pwedeng paghiwalayin yung si Jesus saka yung sugo niya. Hindi. Yun ang sabi niya dito. Ang tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin. Ang tumatanggap sa akin, tumatanggap sa aking Ama. Hindi pwedeng ang tatanggapin lang ako, tapos hindi kayo. Hindi ganun eh. Kasi pumupunta kayo dyan sa ngalan ko. At ang sabi ni Jesus dito, yung mga tumatanggap ng propeta, magkakaroon na makatatanggap ng gantimpala ng propeta. Friends and sisters, yun ang unang pagbasa natin kanina. Yun ho nangyari. Yung babaeng taga-Sunem, tinanggap niya yung sugo ng Diyos, si Eliseo, yung propeta. At ginampagtimpalaan ho siya ng Diyos. You know? At ang gantimpala sa kanya, isang anak na napakahalaga para sa kanila. Wala silang anak. You know? Tayo rin ho, pagka tinanggap natin ang mga sugo ng Diyos at bukas palad tayong tumutulong sa kanila, yun ho ang mangyayari sa atin. Gagantimpalaan tayo ng Diyos. Ang sabi nga ni Jesus sa dulo nitong pagbasang ito, ang sino mong bigay ng kahit na isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, you know, dahil sa alagad gusto, at tinitiyak ko, tatanggap nila ang kanilang gantimpala. Brothers and sisters, importante ho yun na napansin niyo ba, yung pagbibigay ho ng isang basong malamig na tubig, you know, kasi doon sa konteksto nila, ang init doon, kung kaya isang malamig na tubig, ang laking ginhawa nun eh, sa lamunan, etc. Talaga nagpapaginhawa yun sa pinapainom. Ang maganda ho nito, kahit na napakaliit na bagay na ganun, kung ginagawa mo yun dahil alam mo yung ginagawa mo yan ay sugo ni Kristo, you know, may gantimpala nakalaan para sa iyo. Brothers and sisters, huwag natin maliitin ang mga bagay na maliliit, you know, kasi maliliit na bagay, yan ang gumagawa ng malalaki. You can't have 100 pesos kung wala kang unang sentimo, you know. Doon ho nagmumula yun. Ang importante ho, talagang maintindihan natin, yung pagkikitrato natin sa mga sugo ni Kristo, you know, ay pagkikitrato natin sa Kanya. Ganong kabuti ba tayo makitrato kay Kristo? Tingnan natin pagkikitrato natin sa Kanya mga kinatawan, sa mga kapatid niyang maliliit, you know, yung mga nanampalataya sa Kanya lalo na. Yun ho ang palatandaan kung paano nating minamahal si Jesus. Francis, ang ganda-ganda ho nitong ating pagbasang ito. Sana maisabuhay natin ang higit na pagmamahalin natin sa buhay natin ito ay walang iba kundi si Kristo. At dahil kay Kristo, mamahalin natin ang lahat. Ang dami-dami po nating natutunan sa pagbasang ito. Ano po? Sa unang pagbasa, narinig natin kung paanong talaga namang ang Panginoon ay bukas palad. Pagka ginagawan po natin ang kabutihan, ang sugo ng Diyos, you know, talagang ang Diyos ay natutuwa at nagagantimpala. At doon sa ikalawang pagbasa mula sa kay San Pablo, sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, pinapaalala uli sa atin kung anong ibig sabihin ng pagiging binyagan natin. Yung binyagan natin, ibig sabihin nun talaga nakikiugnay tayo kay Jesus. Sa kanyang paglilibing, sa kanyang muling pagkabuhay. Binibigyan tayo ng bagong buhay upang makapamuhay tayo bilang mga bagong nilalang. New creation, you know? Talaga namang bagong-bago. Yun ang dapat nating sinisikap sa ating mga pagkatao.
talagang iwinawaksi natin ang kasalanan, tinatalikuran natin ang kasalanan upang tayo talagang maging matapat sa Panginoon. Brothers and sisters, so nga pala, maganda hong maintindihan natin noong unang panahon, nung binibinyagan yung mga Kristiyano. Alam niyo pagka nagtatanungan, tinatakwil ba sa Satanas ang kanyang pagikayat sa masama, ang kasalanan? Sagot natin, opo, tinatakwil ko. Alam niyo, brothers and sisters, kung saan nakaharap yung mga tao? Nakaharap po sila sa kanluran. Kung nandito ang west, ang kanluran, nakaharap sila dito. Tinatakwil nila ang kadiliman. Kasi sa kanluran, kumakanlong ang araw. Hindi ba? Dumidilim doon. Tinatakwil nila yung kadilimang yon. Pagkasi tatanungin naman sila, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Ang sagot natin doon, sumasampalataya ako. Nakaharap sila noon sa silangan. Kung saan sinisilang ang liwanag. Gusto ko nilang yakapin ang liwanag ni Kristo. Napaganda kong bagay noon. Yun nga ho nangyayari sa ating binyag. Tinatakwil natin ang kasamaan ng kasalanan, ibig nating mamuhay sa Diyos. Tapos ang ebanghelyo naman tinuturo sa atin na talagang dapat si Jesus ang unang-una at tangi nating mamahalin. Siyang pinaka-importante ho sa buhay natin. Siyang number 1 sa buhay natin. Hindi lang ho yun, siya nasa sentro ng buhay natin. Talaga hong si Kristo ang iniikutan ng buong buhay natin, ng buong nating araw at ng sanlinggo, kung tutuusin. Sa mga tuwido, siya ang unang-una ho sa atin, kung kaya yung iba, mamahalin natin dahil lang kay Kristo. Hindi natin ho mamahalin ng higit ang iba para kay Kristo. Brothers and sisters, dapat ho tulungan tayo ng isipin ang ating mga sarili. Talaga nga bang ganun ang buhay natin? Si Kristo ba talaga ang pinakasentro ng buhay natin? Nabubuhay ba tayo para kay Kristo? You know? Para baka naman sa ibang bagay tayo nabubuhay. You know? Baka nabubuhay tayo para yumaman, para maging tanyag, para maging kapangyarihan. Ewan ko, may mas importante pa sa buhay natin kaysa kay Kristo. Nakakahiya ho yun. Hindi ho karapat-dapat tayo kay Kristo pagka ganon. At ang sabi ni Kristo, dapat talagang yung pagbibigay natin, yung paggawa natin ng kabutihan, gawin natin yun dahil kay Kristo. Hindi tayo mawawalan ng gantimpala. Ngayon po, ibig ko makipagdasal kasama ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa napakalaking pagmamahal niyong pinapakita sa bawat isa sa amin. Pagmamahal na pinakita niyo sa amin ngayon sa pagitan ng biyaya ng inyong salita na aming napag-ukulan ng pansin ng panahon. Sana po yung mga salitang ito ay tumimo sa aming mga puso at talaga mas maunawaan namin sa tulong ng inyong Espiritu Santo. At sana po talagang matularan namin ang amin ang birhen sa pagsasabuhay nito. Abba, mapagmahal naming Diyos at tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga nangangailangan ng tulong, ang humingi sa amin ng panalangin para sa kanilang mga may sakit, ang mga nalulumbay, namimigati, nangungulila sa mga sandaling ito. Pati na ho yung mga taong nagugulmihanan sa kanilang mga buhay, yung may mga bibigat na problema dapat nilang lutasin, yung mga magulang na nalulumbay dahil na ang kanilang mga anak ay nawalay sa kanila o napalulun sa masambisyo. Abba, pagpalain niyo ho sila. Ang lahat ng ito inihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan po, nagtatapos muli ang ating palatuntunan dito sa ating Word Made Flesh. Sana po yung naging pagpapala ito sa bawat isa sa inyo. At kung naging pagpapala ho ito sa inyo, tulungan nyo kami upang maitaguyod pa natin at mapagpatuloy pa natin itong ating programang Word Made Flesh para ho sa kidarakila ng Diyos, ating mapagmahal na Ama, ng salita ng Diyos sa si Jesus, ng Espiritu Santo. Kasama po ang ating nandirin. Shalom sa inyong lahat.